JM, Pan, and last but not the least, Bango! JC! First question, anong brand ng perfume? Alright, Jojo. so, once again, presenting to you guys 1621. Media, take it away. Good evening po. Hi. Go start, JC. Hi po, ako po si JC. Good evening everyone, I am Pat. Hello po, ako po si JM. Yo, what's up, I'm Mix. Hello, I am Win. Hello, I am DJ. And we are 1621! Wala nang busy. Wala naman. Busy. So, of course, we have here 1621 joining us. So, syempre, I'm sure you guys are all curious to get to know 1621. So, who would like to start our quick Q&A with the media? Anyone from our friends from the media? Bakit po? Bakit daw natanggal yung BC 1621? Ano din po, last January po namin, we decided to drop the BC na din. Kasi yung group decided po talaga to promote modern and streamlined identity para mas makilala din po kami ng mga tao. Kasi starting ng January po, sunod-sunod din po yung plano ng management for us na mag-release ng song. So, mas gusto po namin na kumatak din sa tao yung pangalan na 1621 na lang na wala na pong busy din. And dumadami din po kasi yung mga sumusuporta na din po sa Saan ba siya nanggaling in the first place? 1621 po is an angel number, which means success, fulfillment, and new beginnings. Since new beginnings po, galing po kami sa isang reality show kasi lahat po kami, hindi po kami na But I mean yung BC, saan galing? yung busy po, iba-iba po kami ng meaning before eh. So, meron po kami kanya-kanyang meaning like beyond complete, perfection, boldly captivating. So, we decided to para mas maging simple na lang. Mabilis na tandaan, hindi na siya maging complicated for the fans. And add ko lang din po, pero we still remain valid po yung core essence po ng songs and performance po namin. When we enter po yung new era of while we enter the new era of our music. And signal na din po para mas maging bold impact po sa P-pop scene. Nag-aim din po kasi kami ng global. Binanggit niyo na yung new era. Can you talk about the former sound and the new sound? Anong diferensya? Ano yung strength ng bagong sound? Siguro from Okay po. So, siguro from the first album, siguro at that point, parang naghahanap pa kami na hinahanap pa namin yung sound namin from the first album. So, we tried different styles, different genres. So, maybe yung advantage namin sa second EP namin is nahanap namin yung sound namin. Parang this is us as 1621. Like, pag may song kami, parang ito sila. Nahanap namin yung identity namin. Nahanap na namin yung songs namin for us. So, ayun siguro yung best possible. Ano yung sound na yun? Mas danceable ba? Mas R&B? Mas hip-hop? Kasi po, with this second EP, nag-explore talaga po kami ng iba't ibang concept. We did try yung mga Vagamundo, yung medyo dark concept, and then we did try bubblegum pop songs. So, actually, dito po talaga namin, parang na-receive namin yung mga reaction ng mga supporters and from social media platforms na bagay sa kanila itong ganitong songs. Ito yung song talaga na nagsusunod sa kanila. So, doon po namin talaga parang na-realize na, yun nga talaga yung song namin. Kasi, pag pinerform din namin siya, parang din po confident din kami at the same time, comfortable kami. Salamat. So ano ibig sabihin ng yung album title, yung sa pulso? Na one word lang, di ba? So simple lang po ito kasi lahat ng songs sa EP namin sa pool at talus talaga siya sa mga puso niya. So pag in love ka, pag may crush ka, gano'n. Kaya sa pool na sa puso. Kaya sa puso. Thank you.
Anong feeling nyo nag-trending in a way ngayon yung inyong song na Bababa? Siyempre po, sobrang saya po namin kasi po, sobrang saya din po namin kasi ginawa yung Bababa. So, na-feel namin kung paano rin po siya enjoyin ng mga tao, kung paano siya sayawin, paano siya gawing trend ngayon sa TikTok. So, tuwan-tuwa po kami sa reaction ng casuals sa Bababa namin. So, thank you guys. So, sino na yung mga, parang may mga ibang mga fake, parang P-pop nila. Yes, madami. To start off, nag-collab po kami ng SB19 and BGYO. Michelle D, MMD, Rain from the BBB, Colette, Jazz, and marami po mga iba. So, you guys have to check our TikTok accounts po. And also, I think nag-work din po siguro yung nag-turn din yung Bababa kasi talagang ano po siya teamwork effort po from the boys din at the same time with the management and coaches po na lagi talaga tumututok po, nililinis lahat. And yung mga staff din ng mga label namin, Starbuck, talaga tinututuan po nila, lagi po silang hands-on sa posting and such po. Anong titles ng mga songs din sa bagong EP? Ilan track siya? Bali yung bagong EP po na lalabas namin, we have six po na tracks. Ay po yung Bagamundo, Bababa, Diwata, Secret, Stop, and Maria. Bali po, iba-ibang genre din po yung iba-ibang flavors po yung pinapakita ng songs and pero lahat po yun, it's all about being in love po. And yung nagsulat po nung isang song namin na Maria is ka-member po na. Yes po, siya po nagsulat. And yung isa din po sa Diwata, Correct. Pero lahat kayo, single ngayon, wala pa kay Maria o Diwata sa plano. Bawal. Music video po namin na ipakita po yun po yung Maria. Yun yung po makikita. Si Maria. And yun din po siguro magandang maganda din na parang nagiging way din ng boys na na-inspire din sila kay Fan to write songs din. So ang plan naman namin for the next coming EP, if given a chance, talagang mag-contribute din kami ng mga songs. Listen na magagaling sa amin isa-isa. So sino pa yung full of songwriters nyo for this album? Sino? Ibang songwriters po. Of course, suki namin si Kuya Jeremy Ginoga from Star Music po ABS-CBN, kay Kuya Ron Pangyalingan, kay Kiko Salazar, Sir OCJ, Sir Roxanne, Sir John, mga nag-produce sila po. Guys, tatanong ko lang, kamusta yung experience yung collab with SB19? Ano yung mga natutunan nyo sa kanila? Sige, ako naman first. So, nung nakakolab namin yung SB19, siyempre, super overwhelming at the same time, bias ko po talaga si Pablo kasi I very admire him with his work ethic, paano siya magsulat, with his artistry, paano siya mag-isip outside of the box. After nung na-meet ko siya, nung gabi niyo, nakapagsulat ako ng 7 songs. Wow! That's true. Totoo. Ask the boys. Pero nakaka-inspire. Oo. Tungkol sa naman yung 7 songs. 7 songs. It's all about, merong boys, about sa boys' journey, about love. Tsaka, may Bisaya din, kasi from Siloe. Yung iba naman, kamusta yung experience? Yung experience naman po with regards to SB19, talaga hindi po namin in-expect honestly na makikipag-collab nga po sila. Basta lang po, nag-try lang kami talaga. Kasi syempre bago, rookie po kami to be able to collab with the kings of hip-hop. So syempre po, nagkaroon ng exchange of conversation with Kuya Stel. Si Kuya Stel naman, sobrang niya talaga bayad. Tapos sabi niya sa amin, meron ba kayong friends sa P-pop? Ganyan, sabi namin, wala po ganyan. O ngayon, may trauma na kayo, ganyan. Nagkikayayaan pa po kami maglaro ng badminton. And ayun din po, actually, they are also inviting us po na mag-watch po sa Day 2 concert po nila on Philippine Arena po. And sobrang humble, and approachable po talaga nila. Kasi nag-TikTok po kami sa gitna ng Intan po, sa may
labas po ng ASAP po. Kaya sila pa yung nagpapauli. Sila pa po yung nagpapauli. And actually po si Kuya Estel po, tinry ko pong i-invite tonight kaso busy daw po yung schedule. Kaya, ayun po. Ano yung sa tingin nyo bakit mas maganda na yung mga K-pop sa atin, sa industriya, magkakaibigan at hindi na kumbaga competition? Siguro po, one thing na din na walang competition po kasi talaga natutulungan lahat yung OPM po. Nung ano po, honestly speaking, with regards to success ng SB19 talaga, then sinundan ng BINI, ano po talaga, parang 2025, parang ano po, tumaas yung level ng P-pop na mga sa standard din, and yung sa mga songs na nire-release talagang nung January and Feb, talagang sunod-sunod yung mga release ng mga songs. And yun po nakakatuwa kasi syempre, lahat po kami talaga nag-aangat ng P-pop ng songs. And ano po, yung nakakatuwa din yung feedback sa mga social media na na-appreciate nila yung P-pop. Super grateful ako talaga. So ano yung naging feeling nyo na, kasi di ba dati meron kayong pinost na nag-viral, yung pinakilala niyo yung mga iba-ibang K-pop groups and all that. So ano yung reaction na nung nakita niyo yung mga feedback from the K-pop fans? Natuwa ko yung iba kasi kami tayo ba yung first P-pop na gumawa ng PMO PTS na inahiran lahat ng mga P-pop instruments. So yun, natuwa sila kasi na-promote din yung mga ibang bias nila, gano'n. So sobrang saya kasi na-appreciate din nila yung pinagarapan namin. And ang maganda din po kasi sa P-pop industry po ngayon, lahat po nagsusuportahan po sa isa't isa. Kumbaga P-pop price po talaga. Kahit kung gano'n man po sila sikat or talagang nililift up po nila yung P-pop po community. Ano expectation nyo ngayon na ito na yung EP nyo? Feel nyo ba na ito na? Start na ito na talagang aalago na kayo? Syempre po manifesting po kami for good things to happen din. Kasi syempre, honestly po, din kami talagang pinagtatrabaho namin for the past years na din. Mga 1 year na din po talaga nung nag-debut kami. After that talagang 2 years na. After namin mag-debut, talagang tuloy-tuloy pa din po yung training namin. And then, sa ngayon po sa mga nangyari ngayon na nagkakaroon kami ng mga songs, talagang nakukuha po namin yung mga ibang casuals. And sa start po na ma-gain namin yung attention nila, na-inspire po talaga kami mas magdoble ng trabaho. And then, syempre po super grateful din kami sa push din po talaga ng management ng ABS-CBN ng Starpop sa amin po. Talagang malaking bagay yung mga opportunity na binibigay nila. Syempre po, bago kami performing kami sa Philippine Arena with Biniverse, kami po yung nag-teach. So, yung tiwala din po talaga ng management namin, yung inalagaan po, ina-value po namin. And syempre nakakatawa rin yan nung nag-ABS-CBN na talaga kasi first time. Ang nakakatawa lang kasi pag nagkakasalubong kami ng B, lalo si Joanna, sila, lagi sila gaganan. So, ang saya sa feeling kasi nare-recognize nila kami. Kamusta rin naman, di ba nagka-campus patrol kayo, sumasama kayo? Kamusta rin naman yung experience na parang tour kayo kahit pa paano sa mga business? Ipa-perform nyo rin ba yung bagong yung pagka-invite ko? Our first campus patrol po na experience during sa UST. Yun po. Tuwa po kami doon kasi yung mga students po na-enjoy po nila yung performance namin with Bagamundo and Bababa. Parang naging icebreaker po nila yun. Nakita po namin silang tumawa, nakisigaw, tapos have fun lang po talaga sila. Sobrang saya lang nila that day. And during nagpa-perform kami, tsaka thankful po kami kasi sinuportahan nila kami. I mean, sino ba naman kayo para sigawan nila pag-spendan nila ng energy habang nagpa-perform kami. So thank you po sa mga students na nakaka-encounter po namin. Tsaka din po, to add din po, gusto din po namin magpasalamat din sa Star Cinema, yung pagpupush din po sa amin sa mga mall show, yung mga pag-pre-show po sa amin sa movie ng My Love Will Make You Disappear. Nakatulong din po talaga na first time namin
Di ba si Sir Dark? First time po namin pumunta ng Batangas at Lima para mag-perform. Yes. Kasi never pa namin nagawa na travel. Twice a day po yung mall show. Yung Mall show namin. namin siya na- Afternoon, evening. Parang yun po, super grateful lang talaga sa support ng management ng PPLM, ABS, and Yeah. happy po. At syempre ang gandang exposure yun, no? Dahil Yes, impact. oo. Sobrang ganda pong exposure nun kasi po yung mga tao po nakikita po nila kami sa harap po talaga nila nagpe-perform and hindi lang po siya via TV or online lang po. So, mas nararamdaman po nila yung mga songs namin and yung presence po namin doon. At least, pati Kim Pao fans, no? Yes. Usually sa mga fan po pag nasa mall shows ka, di ba, sabihin nila, sino ba yung mga yun sumasayaw? Ba't sumasayaw na ganun? Pero nakakatawa kasi natutuwa sila sa performance namin sa mga songs namin. Tsaka ano po, sorry. Tsaka nakakatawa po kasi sinasabayan nila yung chant namin. May chant po kami sa Bakaba. Then, ayun, sobrang sayo. Lalo na sa ASAP. Opo, Sa ASAP. alam mo siya, ba. Then, sobrang daming tao doon, sinasabay nila kami, kaya sobrang saya po namin. And of course, gusto rin po namin mag-thank you sa PBA community po kasi binigyan din po nila kami ng chance na makapag-perform po. And first, P-pop po na mag-perform sa finale po ng PBA po. Kaya thank you so much din po sa pagbigay ng opportunity sa amin. Ilang weeks na nagkasama kayo ng Kim Pao, di ba? Opo. Anong namang take nila sa inyo? Anong sinabi nila sa inyo? Si Ate Kim po kasi yung host namin sa sa PBA Earth Tour. So sa reality show po na sinalihan namin, si Ate Kim po yung po. So parang syempre po, pag nakikita niyo kami, natutuwa siya, proud siya. Tapos ano din po, yun, basta super happy niya po talaga pag nakikita niya. Tsaka nagkaka-exchange ng conversation with the artist po, nakamusta po talaga. And ano po, add ko lang po shoutout din po kay Will Madasel po. Kasi talagang todo promoting po siya sa amin nung nag-promote po kami sa mga mall shows po ng Kim Pao. Talagang ini-introduce po nila kami lahat sa mga fans po ng Kim Pao doon and sa mga nanonood sa mall shows. You mean to say, isa-isa kayo ini-introduce? Yung group as a group. Pero yan, pwede bang isa-isa paki-introduce ngayon? Kasi para mas makilala na. Hello po, good evening po everyone. Ako po si JC. Hi guys, I'm Pan. Good evening everyone. Good evening po, ako si JM. Hello po, ako po si Mix. Hello po, I am Win. Hello po, ako po si DJ. Thank you. Salamat po. Guys, paano nyo napapanatili yung good relationship sa isa't isa? Pati pag nagkakaroon kayo ng misunderstanding, paano yung ginagawa nyo para ma-resolve agad yun at hindi na? Siguro po tinatagal namin yung ego sa isa't isa pati yung pride. Yun, nagpapakumbaba na lang kami sa isa't isa. Ano lang po, time lang talaga. Kailangan lang namin ng time together para maayos yung isang bagay. Kasi normal naman po talaga sa group and sa pamilya yung nag-aaway, nagkakaroon ng misunderstanding. Ang importante nagkakaayos. And of course po, with the help of our manager po, si Tito Perry po and RRM si Kuya Sayang, sila rin po yung super hands-on po. Especially pag nagkakaroon po kami ng mga pagtatalo, misunderstanding. And ayun lang po, ang kailangan lang naman po talaga is communication po talaga sa lahat and patience po sa lahat ng bagay. Ano ba yung pinakamatinding pagtatalo nyo, yung misunderstanding? And paano na-resolve? Ano po siguro pagdating po kasi sa, talaga, binavalue po namin yung work ethics talaga. So, minsan, pag yung sa time po, may hindi nakaka-catch up. Kasi, since matagal na talaga kami magkakasama sa dorm, isang bahay lang po kami, then for 2 years na kami magkakasama. So, syempre, as a new artist with the industry, kailangan po namin talaga on-time na natin. So, minsan may mga delay pagdating sa pag-use, which is usual naman din po, alam naman po natin. So yun po yung mga simpleng pagtatalo. Kasi with regards to rehearsals naman po, open kami to correct each other kasi hindi naman po kami nagkabatasan at the same time po. Alam din naman po namin yung weakness namin, yung strength namin kung ano. Yun lang talaga. So, pag may pagkukulang ang isa't isa, sinasabihan nyo? Yes po. Kasi yun yung... Never may nabigon? Nung una po, hindi po kami open na pag-usapan kasi nga bago pa lang kami. Pero habang tumagal, nag-a-adjust na kami sa ugali ng isa.
Tsaka to start off po, hindi po talaga kami yung magkakaibigan sa reality show na ganyan. Parang hindi nga po namin napapansin isa't isa na ayun doon rin pala. Parang ganun po. Nagkagulatan na lang kami, nagsanggaran po kami sa show. Tapos nagsama-sama na po kami. DJ daw. May lang po. Tsaka nung una po, iba-iba talaga yung ugali namin. Pero habang tumatagal, kaming lahat po nag-a-adjust kami. Like example, si Win, may certain ugali siya pero nag-a-adjust kami kasi nga ganun siya. And ako, nag-a-adjust sila sa akin, mga kuya. Sino ang pinakasikat? Sino pinakamaraming fans sa inyo? Parang si po kami kasi sabay-sabay lang din naman kami nag-start sa reality shows na yan. Kasi di ba sa grupo naman talaga mayroong pinakamaraming tapos wala namang inggitan doon kaya sa suportahan. Sino ka pinakamaraming fans? Siguro po masasagot po namin yan kapag bigyan niyo pa po kami ng TV. Bakit? Bigyan niyo pa po kami ng TV. Hindi pa ganun kadaming fans. Hindi pa po siya, yung guardians po namin is pamilya pa lang po siya, wala pa po siyang kamag-anak sa kamag-anak na kamag-anak. Same faces. Balikan ko yung sabi mo, na-inspired ng more than 7 songs. So parang yung mga nakabangko na kayong music, kakalabas nila na ano ba yung nag-drive sa'yo na bakit sobrang inspired mo magsulat ng songs after yung mag-collab? Actually, yung habit ko po talaga is everyday. Songwriting. Everyday, tinitry ko po talaga magsulat 2 to 3 songs everyday. Oh, wow! Araw-araw po talaga yan. Hinahabit ko siya. I always play instruments, piano, after dance training. And then, parang first time ko kasi ma-meet ang isang tao na parang same kami ng drive, same kami ng passion. Parang hindi ko alam may nabibigyan na energy si Kuya Pablo sa akin na may mga binibigay siyang advice sa akin na hindi ko alam, parang na-wind ako. Sabi ko, parang I should do more, parang kulang pa pala yung effort ko. So, after nun, parang mas kailangan ko pa mas think outside of the box and push pa sa creativity ko talaga. And after nun, nagsusulat rin po for other artists din. Dito sa EP na to, meron ka bang nag-share na story? Ano ba interesting or like any lang na parang behind the scenes paano verse or anything? So first, siguro yung main track namin sa album namin, Maria, di ba? It's called Maria. So, fan kasi ako ng before, tawag yung The Bombs, yung song na Oh Cecilia, you're breaking my heart. So parang that's my favorite song talaga ng Elementary. Sabi ko, I should make one, like, parang sariling version ko. Tapos yung Maria, parang concept lang yun na parang kasi sa Philippines, marami kasing may nag-start ng Maria. So parang maraming nakaka-relate. Oh, sino ba si Maria? So parang yung concept ko, heartbroken kaming lahat sa isang girl. Wala pa yung Maria. Wala kaming Maria. Malalaman niyo po kung sino yung Maria. Sabi sa YouTube sa video. Ay, gano'n. Tapos sa Diwata po, sa second song niya ng Diwata. Nung nirecord namin yung song na yun, hindi pa siya tapos, wala pa siyang marriage. Tapos, kailangan na siyang matapos. Sabi ni Sir, sabi ng songwriter, baka gusto gawan or sulatan. So, nagsulat ako sa studio on the spot. So, nagawan ko na. Yung di ba, on the spot mo nagawa? On the spot na, during recording. So, parang anytime of the day pala, ready dapat. Ma-inspire. Tapos approve agad siya na start mo. Thank you. Yes, ang bongga ng grupo niya, very solid na kayo talaga. Masasabi. For now po, kasi talaga si Tito po talaga before, nag-focus po siya sa pag-build ng band namin. Kasi before, iba-iba po ng lugar na pinanggalingan, like si Palan, si Cebu po sila. So parang wala po silang family dito na malalapitan kapag mga times na malungkot or something. So ang ginawa po talaga ni Tito, nung hindi pa may debut, kung saan kami pinapunta, punta kami ng Batangas para mag-team building, Tagaytay, Boracay. So ano po talaga, doon na-build yung bond and at the same time po, parang sinasabi niya lagi na kayo yung nakapamilya dito on and off the camera. Kaya yun yung ano namin, talagang brothers, keepers na titignan namin yung isa't isa Oo. May pinapatanong lang dito sa likod ko kasi nababather sila kanina pa na medyo nagtatampo na lang si Cesar. Batina lang doon. Kasi mic lang doon lang. Ay, Cesar! Away lang ba kayo na parang nasa TV crew yan? Wala talaga. Hindi
binastusan ng press ko. Walang mahal. Naiyak si Cesar. Ang baka nila man din yung network. Cesar, lagi po namin na dalawang night na lang lagi. Pero alam mo, may ibang naisip yung isang tao sa likod ko. Magkitip niyo yung Maria, ha? Gordy, gusto mo bang ilakasan para marinig nila? Kasi wala rin silang Maria, pero nagmamaria yung palad ba sila? Bawal yata eh. Bawal ba? Bawal ba ng kalaswa? Hindi, huwag ka na sagutin. Hindi, bawal pa sa... Side comment lang. Bawal sa buong P-pop ninyo na magkaroon pa ng relationship. Yes, bawal pa yan. Nasa contract. Hindi. Sabi ng mga banda. Hindi po kasi aside po ano po na para mas makafocus din po with regards to building the artist yan. So Hindi niya may lalabas yan, hindi yan ang hawak. Hindi, tsaka siguro yung wala po kaming relationship yun, siguro yung mga guardians na namin yung jojowain na. I mean, jojowain to the point na parang, wait lang, sorry, mali yung word ko na parang, sila yung inspiration namin sa journey namin. Kaya po kami nag-push po everyday na mas maging better po and magkaroon po ng progress po. May song ba kayo sa EP inspired na fans or kung may song kayo i-dedicate mo for your fans? Love letter niyo for your fans? As of now, wala po. Wala pa. Antayin nila. Antayin nila. Pero kung may i-dedicate kayo for your fans na song sa EP na po, ano yung i-dedicate mo? Siguro Maria kasi that's our first original book from us galing. Thank you. Sila yung Maria namin. Safe. So, di ba sabi mo nakakapagsulat ka ng kanta ng 2 to 3 songs every day? So, ano siya? Buo na ba agad? Or parang fragments pa lang? Or, and then paano din? Nire-record mo ba siya agad? Or meron ka pa pang notebook na nilalag mo lahat? Ganun. That's a good question bro. Ginagawa ko lagi is draft muna or it's either pag nagawa ko yung 3 songs that day, i-record ko muna yung first song. Tapos kakaaral ko lang din kasi mag-produce, mag-mix kasi parang gusto ko, parang yun talaga yung role ko sa grupo. Kasi gusto ko talaga mag-produce for the group, magsulat. Ay, kinakat-kat ko lang siya. Uy, eto siya, very proud siya pagsasabi na nag-work siya, di ba? Oo. Kayo, mga taga saan naman kayo? Kasi kami, Cebuano ka rin. Oo, same po kami ni Pan. Bisaya. Bisaya po ako. Dalawa na kinuha yung Bisaya. Ito kasi naman yung mic ng M25. Bisaya po ako. Sa city po ako din si Pan sa province. May ano naman yun. Tapos ikaw, darling. Nakakatch naman yan. Ano lang po. QC. Pero lumaki po ako sa Dubai po. Sa? Dubai po. Oo, why Dubai? Doon po ako nag-elementary. Oo nga, bakit? Nag-migrate po kami. Doon po kasi nag-work yung father ko po din. Hindi po, wala na ako. Sayang pupunta ako sa Pero ayun po, doon po Pasok na pasok. 5 years po. And dito ako po tinuloy yung pangarap ko nila simula. Ang bongga. Ako naman po sa San Pedro Nardino. ako po taga-Cavite sa inyo. Ako po, province ko po Iloilo pero born and raised in Taguig po. Yes po. Sige po, last 2 questions na lang. Then, nila-request po sana lahat na punta po tayo doon after for the performance. Yes, alright. You mentioned po kanina din na di ba pero maganda po yung relationship ng among K-pop groups po. Pero po di ba each group has their own marks. So, what can you say po na yun yung trademark niyo po or your edge among other K-pops po? Trademark namin kumbaga. Yeah. Kung ano yung trademark namin? Siguro yung trademark talaga po namin with regards to sa music naman po. We will try to explore more on the bubblegum pop din and at the same time yung mga isa-listening na song kasi feel namin as a group dancers, dun talaga yung sound namin. With regards to our trademark naman, I think yung voice talaga, kami talaga confident kami na masasabi na strong band na nasa group.
And hindi po talaga na, wala kami kung ano lang po yung pinapakita lang sa inyo. Tsaka lagi na rin po yung natatanong sa amin from the start, and ang palagi po namin sagot is, pinaghalo po namin yung western type of music with the Korean style of program po sa amin. Like hanggang ngayon po, sa EP launch po namin, wala po kaming phones, isa-isa, bawal po kami mag-phones. Yes. Tapos nakador po kami sa isang bahay lang. Yes. Lights out po tuwing 12. Yes. Okay. Yeah, eto na, Yun ang- last question daw si Hindi, yun nga sana itanong ko kasi paano kayo na-disiplina sa group at ano yung mga natutunan niyo doon sa mga pagdidisiplina sa inyo, and then anong pwede niyo ma-share sa mga kaidaran ninyo, sa mga kabataan dito sa mga natutunan niyo doon sa disiplina na po? Siguro malaking bagay po talaga na mostly sa amin din athlete nung high school and elementary namin. Kasi yung talaga nag-build yung disiplina. Especially ako, athlete talaga ako. Hindi ko naman in-expect na matulog. So, anong sports? Sa volleyball po ako. So, nung napunta po ako dito, nung napuntahan po namin yung Korean training sa reality show na sinalihan namin. Siyempre, nabigla po kami na, ayun pala yung standard when it comes to voting the idols sa Korea. So, in-apply din siya dito. Nung nag-transition po kami after ng show to P-pop, hinahanap po namin yung ganung sistema talaga. Tapos, yung hirap ng training, yung pagdidisiplina for sa pagkain, sa time, yun po yung siguro isa sa mga naka-apekto kung bakit po siguro kahit pa paano na disiplina po kami. At yung hindi paggamit ng phone, di ba? Oo, Ano, disiplina rin kasi inyo. Pero so, ba yung training nyo, K-pop talaga? Korean? Okay lang kahit di lagay nyo lang yung mic. Nag-start ko yung discipline namin sa Dreammaker pa. So, Okay na yung bonus story. yun, magkakasama po ako sa Dreammaker. Then, reality show, ayun nga. Then, ayun po yung mga diets, yung mga trainings. Then, na-apply po namin siya sa ngayon. Pero, nahirapan ba kayo mag-adjust noon na? And then ngayon ba, nakita nyo worth it din pa rin medyo living offline, na parang nag-pay off ba yung paghihirap nyo mag-adjust? So, yes po, nauna po talaga nahirapan kami, especially po when it comes sa training system po ng Korean po. Kasi iba po talagang bugbugan po. Kumbaga, kahit na mapilayan po ganyan, kahit masakit po yung katawan mo, kailangan niyo po talagang i-push po talaga yung sarili niyo everyday. And ayun po yung natutunan and na-apply po namin ngayon as a group. Kasi mas parang nakakasanayan na po talaga ng katawan na. And malaking bagay din ba yung mga coaches natin, especially yung coach. Kasi talaga, super, pag may performances kami, super po talaga tutok when it comes to mga basic, talagang dinit niya po kami sa foundation and execution. So, yun na nga. Pwede ikaw na lang sumagot. Ano man name mo isa? Pan. Oo. As in pandesal. Oo. So, yun na nga. Ano yung pwede mo ma-share sa mga kaedad ninyo, sa mga kabataan na hindi sila singer, hindi sila performer, pero na-discipline kayo ng ganyan at dapat din ma-experience din nila yung ganung discipline? Siguro po, they just have to find their fire po, na motivation nila to start something, to discipline themselves, kasi yung disiplina nagsistart talaga sa sarili. And kung talagang nangangarap ka po, you have to sacrifice something para ma-achieve po yung pangarap. Sorry, last na lang. Part din ba yung discipline training nyo yung hindi nyo pa, kasi noisy yung social media, parang na-train din ba kayo na not everything needs an answer, not everything needs to be or like not everything needs to be posted online, hindi kayo laging may post, hindi lahat ng mga comments kailangan nyo sabihin. Part din ba yung training nyo? Siguro po, hindi na po tinuro sa amin kasi kami po mga bata ngayon parang open rin po kami sa social media. Pag nandun na lahat. So alam na rin namin kung ano yung control sa social media.
And like po, malaking bagay po talaga, naging malaking bagay po yung Dreammaker kasi po, nung nandun po kami sa survival show, bawal po kami mag-post ng anything about the competition po. Kaya po, na-apply po talaga namin ngayon. And pag may mga nababasa man po kami comment, tinatawanan lang din po. At saka, normal naman po talaga yun, kahit naman sa ibang tao. Kahit nga simple tao lang Yung sinabi nilang kahit gagawa ng mabuti or masama, may masasabi talaga yung mga tao. So just do your thing nila. Thank you. Thank you.